ハレルヤ。それでは2026年3月1日の礼拝を始めていきます。皆さんご起立ください。賛美歌の539番を賛美していきましょう。中法の方にあります賛美歌539番です。それでは聖書購読の方に行きたいと思います。聖書の箇所は詩編37編25節から33節になります。25、27の私の方で26、28を皆さんの方で購読していきます。詩編37編25節、私が若かった時もまた年老いた今も正しいものが見捨てられたり、その子孫が食べ物を放棄のを見たことがない。その人は一語を尋ねるとなく人に化する。その子孫は祝福を得る。悪を離れて善を行い、いつまでも住み着くようにせよ。誠に主は公義を愛し、ご自身の成功を見捨てられない。彼らは永遠に保たれるが、悪者どもの子孫は断ち切られる。正しい者は死を結合。そしてそこにいつまでも住み着こう。正しい者の口は知恵を語り、その舌は公義を告げる。心に神の見教えがあり、彼の歩みはよろけない。若者は正しい者を待ち伏せ、彼を殺そうとしている。主は彼をその者の手の中に捨ておかず、彼が裁かれるとき彼を罪に定められない。アーメン。お立ちください。それでは聖歌の480番「輝く日は仰ぐ時を賛美」と聖歌の480番です。「
はお祈りをアルベート兄弟にお願いします。Maaari po ba tayo tumaya para sa panalangin? Sige po, panalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa umaga ito na pinagkaloob sa aming Panginoon. Salamat po Panginoon sa katapatan mo, kabutihan mo Panginoon sa buhay ng bawat isa Panginoon. Salamat Panginoon dahil palagi ka namin kasama Panginoon sa araw-araw Panginoon. Natapos naman po Panginoon yung buwan ng pag-ibig Panginoon, pero yung pag-ibig mo Panginoon is nanatiling Panginoon araw-araw or minuminuto na buhay namin Panginoon. Salamat Panginoon dahil meron kaming Panginoon na katulad mo Panginoon na tapat Panginoon na mapagmahal Panginoon at hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman Panginoon. Maraming salamat Panginoon sa kabutihan mo at dalangin namin Ama sa umagang ito na ikaw lamang po ay may taas namin sa umagang ito Panginoon dahil para po maibalik namin Panginoon yung kabutihan mo sa buhay ng bawat isa Panginoon. Salamat po Panginoon na dumadaan lang po kami Panginoon sa pagsubok, dumadaan lang po kami Panginoon sa mga trials ng buhay namin Panginoon. Pero ikaw Panginoon yung nagbibigay Panginoon ng assurance na we will always be victorious Panginoon dahil kasama ka namin Panginoon. Thank you Lord for teaching us, for guiding us Panginoon, and for comforting us Panginoon sa buhay namin Panginoon. Alam namin Ama na hindi ka nawawala sa tabi namin Panginoon dahil ikaw yung Panginoon na hindi kami pababayaan, hindi kami iiwan Panginoon anuman pagdaanan namin Panginoon. Maraming salamat po sa kabutihan mo Panginoon at sa umagang ito Panginoon. Dalangin namin Ama sa mga salita mo Panginoon na nakahanda ngayong umaga. We pray Panginoon na gamitin mo ito Panginoon upang maging daluyan ng pagpapala sa buhay ng bawat isa Panginoon. Na hindi lang namin ito mapakinggan Panginoon, bagkus madamit namin ito Panginoon kung paano kami mamumuhay nang naayon sa iyong kalooban Panginoon dahil we want Panginoon to represent Panginoon sa mundong ito Panginoon kung gaano kakabuti Panginoon sa buhay namin Panginoon upang maipakilala ka namin Panginoon, especially Panginoon sa mga tao na nakasalamuhan namin Panginoon sa araw-araw Panginoon na makilala ka rin nila Panginoon kung gaano kakabuti Panginoon sa buhay namin Panginoon. Maraming salamat po Ama at sa umaga ito Panginoon kaya lahat Panginoon ng distraction Panginoon na gagawin ng kaaway Panginoon alam po namin Ama na ito po ay hindi makagambala sa umaga ito Panginoon dahil kasama ka namin Panginoon dahil sabi mo nga sa iyong mga salita dalawa tatlo nagtitipon sa iyong pangalan Panginoon at nasa ka sa kalagitnaan Panginoon kaya Ama maraming salamat po Ama nilalapit din namin sa iyo Panginoon sa aming mga pastor Panginoon na patuloy Ama na ginagamit mo Panginoon sa iyong gawain Panginoon ginagamit mo upang i-share Panginoon ang iyong mga salita sa aming Panginoon patuloy Ama na ikaw yung magbigay sa kanila ng kalakasan Panginoon pagpalain po sila Panginoon at gamitin mo po sila Panginoon for your glory Panginoon at alam namin Ama na ikaw Panginoon yung kasama nila Panginoon at alam namin Ama na hindi mo sila pababayaan Panginoon sa buhay nila Panginoon. Maraming salamat po at ganoon din Panginoon Imong Nawi Panginoon na patuloy ang mga ginagamit mo na siya mo dito sa inyong bahay sambahan Panginoon. Kailangan namin Ama na ikaw po ang magpala sa buhay niya Panginoon at patuloy Ama na ikaw yung magbigay ng kagalakan Panginoon sa puso niya sa kanyang ginagawa at paglilingkod sa inyo Panginoon. Maraming salamat po Panginoon at nilalapit din po namin sa inyo Panginoon ang gawain Panginoon sa buong mundo Panginoon. Patuloy Ama na pagpalaan mo ito Panginoon at ikaw lamang po yung may taas sa umaga ito Panginoon. Maraming salamat po at dalangin din namin Ama sa aming mga kapatid na hindi pa po nakarating dito Panginoon. Guide din Panginoon na makarating sila Panginoon ng ligtas dito Panginoon sa mga sasakyan po Panginoon na gagamitin nila Panginoon upang makarating sila dito Panginoon. Ikaw Panginoon yung mag-ingat, ikaw po yung magmaneho Panginoon. Na makasama namin sila Panginoon dito sa inyong bahay sambahan to glorify you Panginoon sa buhay namin Panginoon. Maraming salamat po Ama at alam namin Ama na ang umaga ito Panginoon is lalabas kami Panginoon ng tagumpay Panginoon dahil kasama ka namin at hindi kami Panginoon at yung sa umaga ito Panginoon is alam namin Ama na victorious na po kami ngayong umaga Panginoon dahil kasama ka namin Panginoon. Maraming salamat po Ama at sa ilamang po namin ibinibigay ang pinakamataas sa pagpuri at dahilan kung sa pa. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.
それでは続き聖歌の503番主の手に頼る日を賛美していきましょう。聖歌の503番です。それでは、3月の賛美、アッダークロス、十字架でを賛美していきましょう。「
それでは検診をジェネシス兄弟、今日は、分かれての通訳、メッセージとなりますので、日本人の方はその後食堂の方に移動してください。Today, separate. おはようございます。Magandang umaga po. Nandito po ako ngayon sa harapan niyo para magpurit magpasalamat po sa ating mahal na Ama na si Jesus. Kaya ang title po ng kakantay namin is Sa Iyong Yakap. Kung alam niyo po yung kanta, pwede po kayo sumabat. Hallelujah Lord. Pinupurit po namin yung kakanta. Hallelujah. Yes Lord. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Ano ba ang nakita mo na sa akin ay nais mo? Di ko'y nagkaalam mo ang pinili mo kahit sa madilim kong daan. Tinawag mo ang aking pangalan, inakit ang kasalanan. Kahit hindi kailangan sa iyong yakap, ako'y di na binibigaw sa iyong tawag. Laman ang puso ko'y ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat.
pupuri po sa salamat para lang. Okay, so sa mga gandang umaga at napagpalang umaga sa ating lahat. So God bless po sa ating lahat. At ngayon po ay namamalag pa rin po yung boses ko dahil po sa sabay-sabay na concert po ng usapan namin ng aking mga kapatid. So, ganun kabuti ang Diyos at binabati ko po lahat ng lahat ng may mga kaponsyo ngayon. Sabay ganun din. Okay, so tayo po muna yung manalangin sa Panginoon. Panginoon, makapangyarihan sa lahat. Lubos po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Salamat, Lord God, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, kadakilaan o Diyos, sa buhay, Lord God, ang batisa sa amin. Lord God, ang dahilan kung bakit kami nabubuhay para paglingkuran at sambahin kayo. Walang hadlang para kami tumigil sa pagpupuri at pasalamat sa iyo. Sakit, karamdaman, kahirapan at kapighatian. Lahat na yan, Lord God, ay hindi makahadlang sa amin sa pagsamba at pagpupuri sa iyo at pagmamahal mo para sa amin. Gamitin mo kami ngayong umaga ni Pastor Kenjo na maging alulod at daloy ay biyay pagpapala. Mangusap kayo sa bawat isa, pagpalaan mo rin ang mga salitang ito sa puso ng bawat isa sa amin. Salamat o Diyos sa pangalan ni Jesus in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Okay, so ang ating pong pag-uusapan ngayon ay babalik tayo muli sa lumang tipan. At ayan po yung pamagat na ating pong pag-uusapan ngayong umaga. Pakibasa. Naniniwala po ba tayo na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako? Amen. Thousand o hundreds God's promises. Ang sabi nga ng ibang lingkod ng Diyos, isa sa pinaka major promise ng God ay umabot ng 365 days o 365 promises. Equivalent siya ng 365 days. Meaning, every day, mayroon siyang matinding pangako para sa bawat isa. At anumang pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin, every day, sa ating buhay, God is faithful. Amen? Amen. Tapat siya sa kanyang mga pangako. Hindi siya katulad ng tao na nagbabago tayo ng pangako. Pero ang Diyos, tapat sa kanyang pangako. Bago po natin talakayin ang Genesis chapter 17, ay balikan po natin yung pinaka-story ng life of Abraham. In chapter 12 ng Genesis, si Abraham ay nakatira sa lugar ng Haran. At ang sabi ng Diyos kay Abraham, lisanin mo ang lugar na kung saan nandun ang kayong mga kamag-anak at kapamilya. At pumunta ka sa lugar na hindi mo alam. Alam niyo, ito yung pinakamahirap. Yung pupunta ka sa isang lugar na wala kang inasahan at wala kang idea kung anong puntahan mo. At anong lugar ang kanyang puntahan. Saan siya pinapapunta ng Diyos? Anong lugar? Land of Canaan. Na ang kahulugan ngayon is a land of promise. Na sa land of promise na ito, Canaan, ay nandoon yung tinatawag natin ng pagbulwak o paglabas na tinatawag natin milk and honey. Meaning, it is spiritual rest, prosperity, and a final destination. Ang land of Canaan ay nahahati siya sa apat na bansa na mayroong kumukontrol. Yun yung Canaan. At during the time ay hindi pa minention ang Israel. Wala pang specific na minention ng bansang Israel.
Naniwala po tayo? Pag binalikan nyo, wala pa sila na-mention. Nagkaroon lang siya ng pag-mention ng pangalan Israel nung dumating sino? May nabanggit ba kayo nung dumating si Abraham ay Israel? Wala. Nung dumating si Isaac, may mention ba Israel? Wala. Kanino ipinangalan ng Israel? Jacob. Kaya sabi ng Diyos, O Israel! So doon sa nagsimula. Kaya during the time, ay piniprepared ng Diyos at yung inalis ng God, ang bayan, ang kanyang lugar na kanyang puntahan, the time ni Abraham, is yung lugar ng Canaan. Nang lugar ng Canaan ay nahati ito sa 4 na bansa na mayroong control dito. During the time, and until kung hanggang ngayon, ito sila yung bansang humahawak noon. Number 1, Israel. Number 2, Palestinian. Number 3, Lebanon. And number 2, o number 4, is Jordan. Pero ngayon, ang Israel o yung Canaan ay may sarili na silang bansa ngayon. So, nung time na ito, ito yung mga humahawak. Kaya sabi ng Diyos, pumunta ka sa lugar ng Canaan. Ang Canaan na hindi alam ni Abraham. At hindi niya alam kung ano ang Canaan mayroon. Amen? Kaya sabi ko sa inyo, sa taong 2026, hindi natin alam kung anong ating destination. In the year 2026. But God is faithful, His promises. Sabi ng Diyos kay Abraham, in chapter 12 ng Genesis, pumunta ka sa land of Canaan. But God, ay minention siya, na mayroon siyang ipinangako, bago si Abraham, pumunta sa lugar ng Israel o sa Canaan. Ano yung pangako ng God kay Abraham? Unang pangako niya ano? Ito yung unang pangako ng Diyos. Sabi ng Diyos kay Abraham, pumunta ka sa lugar ng Canaan. At ang first na binitawan niya ay ito. Alam niyo po ano? During the time, wala siyang anak. Okay? At ilang taon that time si Abraham? In Genesis chapter 12, verse 5. Si Abraham ay ilang taon? So huwag niyo sarili, kausapin niyo sarili niyo. I-voice out natin. 75 years old. Si Sarai o si Sarah? Ilan taon si Sarah? 65. Si Tim? Okay. Si Sarah daw tayo, 65 years old. Posible ba magkaanak? Posible. 40 nga, hindi ka na halos makanganak eh. How much more kaya 60 na? O 65? Kaya nga nung makalipas sa isang taon, sa edad niya na 66 years old o 67, ay kinatagpo siya pinuntahan sa ng God sa lugar ng puno ng Mamre. At ang gusto ng God makipag-usap kay Abraham sa puno ng Mamre. Na ang puno ng Mamre ay may kahulugan, lugar at tunog o boses ng isang tunay at matalik na kaibigan. Narinig ko sa puno ng ito na ang tunog na ito ay tunog katulad ng sa kanya. So many church ang pumunta kay Abraham at kay Sarah based on explanation ng Bible ay hindi angel of God but mismo si Jesus Christ. Tunog katulad ng boses niya ang nakausap ni Abraham. At anong promise ni Abraham o ng God? Kay Sarah, kay Abraham, gagawin kita magiging ama. Sabi ng God kay Abraham in Genesis chapter 12, gagawin kita magiging ama ng maraming bansa. Kasi dami na buhangi o abituin ang inyong magiging ina po. I-bless kita
At gawin kong dakilang bansa ang iyong bansa. But that time, ay wala pang bansa Israel. Amen. Iingatan kita at mababantog ang iyong pangalan. Alam niyo kung hindi sumunod si Abraham, ay hindi pa rin nagbabago ang Diyos kanyang pangako. But God, is faithful to His promises. Ganun ang God. Pinangakuan niya siya sa Abraham, 75 years old. Alam niyo, ito yung gustong-gusto ko at lagi kong hinahawakan. Na ang God gagawa siya mula sa imposibleng bagay tungo sa posible. Kasi kung posible ang bagay na gagawin mo, malakas ang loob mo gagawin kasi alam mo, posible. Pero mahirap mong paniwalaan at aasa sa Diyos, alam mo ang bagay ay imposible. Amen? Ganun ang buhay. Ulit-ulit ko tinatanong at kinikwento. Isang bagay hinakbangan namin, 2012, mag-asawa. Imposible, pero humakbang kami ng isang hakbang dahil naniwala kami na ang Diyos mabuti. Okay? Naka natin? So, yun ang kabutihan ng Diyos. Ibig sabihin, kung alam mo yung God ay mabuti, ang God ay tapat, kanino ka pa umaasa at kanino tayo aasa? Alam niyo, ang pinakagustong-gusto ng God, yung nakita mo sa isipan at sa mata mo, yung imposibleng bagay. At doon tayo i-challenge ng God na our God is a big God. Sabi ng Diyos kay Abraham, pumunta ka sa lugar ng Canaan, yung lugar na hindi mo kilala, hindi mo rin alam. Tayo mga Christian, bago tayo lumipat sa trabaho, minimake sure natin na ating lipatan ay may malaking sweldo, right? Hindi tayo basta lumilipat sa isang kaisya na hindi mo alam kung anong sweldo at gaano kalaki ang sweldo mo per hour. But si Abraham, sumunod. Kahit hindi niya alam yung lugar na kanyang pupuntahan. Bakit ho? Bago sa nag-obey, ang God nangako kay Abraham. At alam ni Abraham na yung God na nangako sa kanya is a faithful God. Amen, church? Amen? So, sumunod si Abraham at pumunta sa Canaan. Alam niyo, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, bagamat ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako, sometimes hindi smooth. Minsan, may mga challenges. And the first challenge na binigay ng God kay Abraham ay ano? Nung sila papunta na sa Canaan, ang unang challenge sa kanila ay ito. Ano yon? Doon sa nagbabasa ng Bible. Salamat sa inyong pagbabasa. Lagi ko po sinasabi sa inyo, ang pukusan nyo sa sarili ninyo as a Christian, hindi yung iba't ibang mensahe ng pakinggan yun magaganda. Focus on the Word of God. Why? That in the last day, maraming bula ang guro, maraming bula ang tagapagturo ang maglalabasan, at maraming bula ang denomination ang darating. But yung Word of God ay manatili siyang salita ng Diyos. Ano yung priority natin? Ano yung focus natin sa buhay as a Christian? Ang dami natin focus mga activities. Ba't nakaligtaan natin ang pinaka-importanting buhay na mag-guide sa iyo sa mundong ito is the Word of God.
Kamusta ang Bible? Ang sagot natin kagad, binabasa ng pastor. Amen? So, gamon ka, napakabuti ng Diyos. Ngayon, ano yung unang challenge nila? Ha? Nagkaroon ng tagutom. Nakwento ko na dito. Nung sila papunta na ng Kanaan, nagkaroon ng matinding gutom. At kailangan nila mag-maneuver pabalik saan? Sa lugar ng... Isa sabi nga, kahit ilang beses mo, pastor, sabihin sa pulpito na yan. At hindi nyo itinitake note, makalimutan nyo yan. Kahit ilagay nyo dito, after hour, mawala yan. Naniwala kayo? Ika nga, may kasabihan, ang malabong tinta ay manatili sa alaala kaysa isipan na hindi matagal na manatili. Ngayon, church, nagkaroon ng kahirapan. And of course, dahil mahirap, kailangan nila magbalik. At pumunta sila sa lugar ng Ehipto. At nung pagdating doon sa Ehipto, doon nabighani yung Paraon. Kanino? Kay Sarah. Nakita niya, ang ganda naman. Yeah? Parang kanta lang yan. Ano yung kausong kanta ngayon ng mga TikTokers? Ano yung kausong ngayon? Ha? Langit ka, lupa ako. Hindi yan. Ano yung kanta ngayon nila? Naglakad. Ganito. Alam yung kanta? Isang araw, nagmamaniho sa kalsada. Okay. Ano? At nakita, lalaking sobrang ganda. Hindi yan. Matawas ko yung feelings eh. So nung nakita nito niyang Paraon, nabighani isa kay Sarah. Sabi niya, ganda naman ng babaeng ito. Andin tinatanong niya sa kanya nasakupan kung ano yan. At nakita niya, nakasama ito ni Abraham. At tinawag ng Diyos o nitong Paraon, si Abraham. At ang sabi ng God kay Abraham, sino siya? Nalala niyo na? Anong sagot ni Abraham? Kapatid ko siya. So kinuha niya dapat magiging ano? Asawa. Pero nagkaroon ng ano? Salot. Kasalanan ba ng Paraon? Hindi alam ng Paraon yon. Nung kukunin ng Paraon si Sarah para maging asawa, nagkaroon ng salot sa buong kaharian. Ang tanong, hindi naman alam ng Paraon eh. Tama? Pero ano ba pangako ng Diyos kay Abraham? I will bless you, those who bless you. I will curse those who curse you. Alaman ng Paraon o hindi? Dahil gusto mong saktan si Abraham, sasaktan kita. Because God is faithful to His promises. But church, Christian life is not easy. Kaya kung nagtatanong kayo, Lord, bakit hinintulutan mo? Kung saan naman ako nagiging aktibo sa iyo, kung saan naman ako naglilingkod sa iyo, kung saan ako nagiging aktibo sa church, ito naman ang daming problema. Sometimes, church, ina-allow ng Diyos yung situation para matuto tayong magpakababa at magdepende sa Kanya. Because God hit the proud. God oppose the proud. Kaya sabi ng God kay Abraham, sige, i-challenge muna kita. Yung pagsubok, yung problema, I know, masabi na may ibang mga kapatiran, at ibang mga lingkod. Minsan, pinahintulutan ng Diyos, subukin daw tayo.
Ako, magkaiba man tayo, pero nare-respeto natin yung mga bawat pananaw. Alam nyo, alam ng Diyos yung kapasidad mo. At alam ng Diyos, mahal ka ng Diyos. Hindi ka kailangan lang yan, lagyan ng kahirapan. Para tunay, mahal mo siya, mahal ka niya. Ayaw niya nga mahirapan ka eh. Because our God is a loving God. Pero ina-allow ng Diyos yung situation, that is a permissive will of God. It's not a will of God. Magkaiba ko yun. Ito yung ginusto ng Diyos. Magkaiba po siya, pinahintulutan lang ng God yung situation. Ayaw ng God, pero pahintulutan ko lang. Pero hawak kita. Remember the life of Job? Ano nangyari kay Job? Ang yaman niya. Kung ihalin tulad ng Diyos at payaan ka ng God, nailagay ka dun sa itaas, at dumating yung araw na si baba ka, huwag ka mag-complain. Because according to the book of Ecclesiastes chapter 3, siya yung nagpapaikot ng mundo. At siya din na nagpapaikot ng buhay mo at ng buhay ko. Kung i-allow ng Diyos na sa itaas ka, at bukas na si baba ka, yun yung tamang kanta. Gulong ng buhay. Patuloy sa pag-ikot. Minsan na sa ibabaw, minsan na sa ilalim. Ang church, ganyan yung buhay. So nagkaroon matinding kahirapan si Job at the time, siya yung pinakamayaman sa lugar ng Uz. Ang dami niyang hayop. Nalala ko yung preacher ng isang pastor, Batanggenyo. Sabi niya sa kanyang mensahe, nandiyan ba si Roger? Ay, yung mga kapitbahay ko maraming inalagang hayupan. Sa kanila pala yung hayupan yung mga masasamang ugali. Abay, kapitbahay ko, ang dami alaga. Sino kapitbahay namin maraming inalagang kahayupan? Para may maraming ginagawang masama. Abay, ang hayupan So, ganun lang kay buhay. Ngayon, si Abraham, ang dami, si Job, ang dami niyang yaman. Kompleto! Pero mo, mayroon sa inahing baka na 500. Ngayon, magkano isang baka ngayon sa Pilipinas? Man, yung time na. Inahin lang yun, nanay pa lang yun. 500 piraso. Tapos may tupa pa siya, lami niyang alaga. Tapos mayroon siya magagandang 10 anak. Magaganda at magagandang lalaki. Pero dumating yung lahat sa isang saglit lang na walang lahat. Alam mo ba, church ko, ano mensahe ng God sa life of Abraham ni Job? At pwede maging mensahe sa buhay mo. Ito lang siya kadali. Yung imposible sa buhay mo at sa isip mo mawala sa iyo, kaya mawala sa loob lang ng isang segundo. Amen? Yung akala mo, angkla na ng buhay mo, at magtatayo na ng matatag mo na destiny ng pamilya mo, minsan sa isang iglap lang, nawawala yan. Amen? Yun yung life ni Job. Nung dumating kay Abraham, ang kahirapan, kailangan niyang bumalik sa lugar ng Ehipto. Walang alam ang Paraon, pero nagkaroon ng salot sa lugar ng Ehipto. At inalam ng Paraon kung anong mayroon. At nalaman niya na si Sarah ay asawa nila, Abraham. Ano ginawa niya ng Paraon? Nagalit mo siya? Nagalit siya, hindi? Nandun ba kayo nung... Nagalit siya, sabi ng Bible.
Kayo ba, pag niloloko kayo, tutuwa kayo? Magiging totohanan tayo. Niloloko ka ng kausap mo, tapos nalaman mo niloloko ka, sinabi mo, ay, I'm proud of you. Magagalit ka, of course, tama? Lalo na kung sinalot na yung bansa mo. Nagalit siya. Pero sa kabila ng galit niya, ang God pa rin may control sa puso ng Paraon. Sa halip na isumpay at parusahan si Abraham, inotos niya pa na pagpalain ang pamilya ni Abraham. Church, after noon, pagdating kay Joseph at pagdating kay Job, biniles ng Diyos pa rin. Nung nagkaroon ng tinding kahirapan, biniles pa rin ng God yung Ehipto noong panahon ni Joseph. Why, church? Because ang pangako ng Diyos, I will bless you, those who bless you. I will curse you, those who curse you. Or I will curse those who curse you. No, amen? So, ganun ang gani. Sabi niya, pinagpala siya, pag-alis siya. Sabi ng Paraon, sa halip na magalit, sa harap niya parusahan. Kayo pag ginagawa kayo na masama, anong reaction, anong ganti niyo? Pag kayo ginagawa na masama, anong igaganti niyo? Hindi kayo sumasagot. Didmahin siguro siya. Ito yung katangian ng tao. Pag ginawaan ka na masama, ano gagawin mo? Gaganti ka. Tama? Minsan dinadaan mo pa nga sa prayer eh. Inuutosan mo pa ang God, no? Lord, sana masunog siya. Ano ang turo ng Bible sa atin? Pray to bless and not to curse. Sino? Yung mga tao ito. Ngayon, sabi ng God, pag i-bless ka Abraham, i-bless ko rin siya. Makalipas ang tawag nito? Generation. Pagdating ng second generation, ang God tapat pa rin sa kanyang pangako. Sino nag-bless kay Abraham? Ehipto. Nagbago man ang Paraon ng Ehipto, pero hindi nagbabago ang pangako ng Diyos. Amen? Hindi pinangakuan ng Diyos ang Paraon. Ang pinangakuan ng Diyos, yung tao mag-bless kanya at ang datay ang nag-bless sa Parao kay Abraham ay ang Ehipto. And of course, dahil ang God ay tapat sa kanyang mga pangako, makalipas ang 2 henerasyon, nagkaroon ng matinding kahirapan, binilis pa rin ng God ang Ehipto. Because God is faithful, His promises. Sabi ko na pinag-usapan natin, how many years? According to the Bible, in the book of Nehemiah, 1,000 generations. And in Psalms 108, thousands generations. I will bless those who bless you. Amen. Amen, church. Ngayon, sumunod si Abraham. Pinagpala ng Diyos si Abraham. Pagdating dito, in Genesis chapter 17, dito na tayo magsisimula. Introduction pa lang yon. So, ayaw pala siya malis. Hindi din tayo alis. Okay, Genesis chapter 17, verse 19. Pakibasa. Okay, ilang taon si Sarah pinangakuan ng Diyos? 65 years old.
Genesis chapter 17, verse 19, ito sumagot. Sumagot ang Diyos, hindi ang asawa mong si Sarah ay magkakaanak na isang lalaki at tatawagin mo siyang Isaac. Kasi the time, pag binasa nyo yung chapter 17, akala nito ni Abraham at ni Sarah na ang Diyos hindi totoo sa pangako. Dahil nagkaanak na dito si Abraham at ang kanyang anak ay sino? Si Ismael. Sa kaninong asawa, kaninong kay Agar na isang Arabian. Kaya nga ang God biniles niya ang Saudi Arabia. Alang-alang kay Ismael. But si Ismael ay hindi anak ng pangako. Ang anak ng pangako ay sino? Si Isaac. So in-expect ni Sarah na ito na, anak niya na, lumabas na. Kaya sagot ng Diyos, hindi. Sabi niya kay Abraham, ang pinangakuan ko ay hindi si Hagar, kundi si Sarah. At magkaanak siya ng isang lalaki. At ang itatawag ay Isaac. So, hindi nga talaga si Ismael, kundi si Isaac. Ngayon, anong kahulugan ng salitang Isaac? Tawa. Kasi nung sinasabi ni God kay Abraham sa puno ng Mamre, at si Sarah naman ay nagluluto ng pagkain para sa kanilang panauhin, sabi ng God, Abraham, alam mo, sa sunod na taon pagbalik ko, si Sarah magkaanak na. So narinig ni Sarah, sabi ni Sarah, tawa siya ng tawa. Sabi niya, sa edad ko na ito. So ibig sabihin, ilang taon na si Sarah nag-antay? 24 years kasi sabi ng anghel ng God, sa sunod na taon. Amen? Nakaya ka. 24 years na siya nag-antay. Sabi ng Diyos sa kanya, sa sunod na taon. Kaya pinakakuan sa edad niya, 65. Si Sarah. Nung binisita siya, sa edad na ano? 89. Sabi niya, 65 na ako, hindi ako nagkaanak. 89 pa kaya? Kaya ang sabi ko ng Bible, patay na ang kanyang bahay bata. Kaya tumawa siya. Kaya sabi ng God sa kanya, bakit ka tumatawa, Sarah? Hindi niya nakita si Sarah pero narinig niya. Sabi ng God, bakit ka nagkatawa, Sarah? May nakakatawa ba sa sasabi ko? Amen, church? So, promise ng God ay tatawagin siya at ang bata ay tawagin Isaac. Imposible sa Diyos o imposible sa tao ay posible sa Diyos. Kaya nga, ma-amaze ka kapag nakita mo yung imposibleng bagay na ginawa ng Diyos, matutuwa ka at maiiyak ka sa tawa. Dahil ang buti ng Diyos. Amen. Alam niyo, kung kayo nagbabasa ng Bible, araw-araw may mababasa kayo pangako ng Diyos. Tama? Ano nabasa niyo kanina? Nabasa ko, Pastor, nung kung ang mata mo ang dalhisan ng pagkasala, dukitin mo. Lord, dito yung pangako ng God sa akin, Pastor. Kapag mata ko daw nagkasala, dukutin ko. Pag ang kamay ko naman ay magkasala, putulin ko. Yan ba pangako ng Diyos? So, Jima, hindi yan pangako ng Diyos. Ano yung pangako ng God? Nagbasa ba kayo kanina? Ano binasa nyo? Nagbasa kayo kanina? Amen! Ano nabasa nyo? Secret!
Alam nyo, ito yung binasa ko na kanina. Ang God, hindi siya marunong magmalimot sa pangako. 1,000 generation, awit 108:15. Kahit umabot man na 1,000 saling lahi, ang God hindi marunong sumira sa pangako. Amen, church! So, tatlong bagay ang ating pong pag-uusapan ngayon, umaga. Handa na po tayo? Sabi ko nga sa inyo, huwag kayo masyadong kampante sa utak nyo. Huwag kayo masyadong kampante sa nyo. Dahil habang nagkaedad kayo, nagiging mapurol ito. Lahat ng cellphone nyo may notes. Tama ba, mali? Wala bang notes yung cellphone nyo? Alam niyo kung bakit inalaw ng Diyos magiging high-tech ang huling panahon? Kung may notes, ilagay mo ito. Dadating man ang 10 taon, makalimutan man ang isipan mo, pero ma-remind sa notes ng cellphone mo. Amen? Kaya ako pag every time, halimbawa mag-church ako, pupunta ako dito, taginig, at mayroong mensahe ang God sa akin, tatype ko kaagad sa notes. Kasi ito, makalimutan ito. Lalo na kung marami kang iniisip ng mga utang. Okay, nakaya ka? Nakaya ka? Ang bilis nito makalimot. Kaya nga sinabi ko ba yun? Pero pag nasa notes, balikan mo, wow, ito pala. So number 1. Ano kagay? Ano nakalagay number 1? God is faithful and fulfills His promise. Totoo kaya ito? Amen. Na ang Diyos ay tapat at tinupad niya yung kanyang pangako kay Abraham. Ginawa niya ba ito? Amen. Genesis chapter 21 verses 1 to 2. Amen, church. Ang Diyos ay tapat at tumutupad ng kanyang pangako. How many years? 5 years. Ilang taon? Sarah. Si Sarah? Look at the Genesis chapter 21. Pakibasa. 21. Sabi ng Diyos, inagpala ng Panginoon si Sarah at kanyang sinabi, ginawa ng Panginoon kay Sarah ang kanyang pangako. Amen? Look at the verse 2. At si Sarah ay nabuntis at nanganak na isang anak na lalaki kay Abraham sa kanyang katandaan sa panahon pinangako ng Diyos sa kanya. Mabot man na matagal, ang Diyos tapat at tinutupad niya kung ano yung pangako niya. Tila minsan tumatagal, pero ang Diyos tapat at tutuparin niya, gagawin niya kung ano yung pangako niya. Ano sabi ng verse 25 o 21 o verse 1? Pinagpala ng Diyos si Sarah at ginawa ng Panginoon kay Sarah kanyang pangako. Ginawa ka ng Diyos? Amen. Sino po dito sa inyo pinakaranas ng pangakuan? Dami na tayo na pinapangakuan ka, di ba? Nung pinangakuan ka na pupunta ka ngayon, halimbawa, mayroon na ako sa iyo, may nanghiram sa iyo. Tapos pinangakuan ka, sa sweldo na lang, babayaran kita nung dumating ang sweldo. Ay, pumunta ka na maaga. Pagdating mo doon na maaga ka pa pumunta, mas maaga pa pala siya umalis sa iyo. Alam mo, mas maaga ka, mas aga siya umalis. Tama? Nung dumating ka, ano gagawin mo?
Na nangako sa sa'yo. Ano maramdaman mo? Mainis ka. Bakit? Kasi hindi siya tumupad sa pangako. Lagi niyo tandaan kapag ang tao mangako, huwag ka mainis. Dahil ang tao sanay na mangako. Mainis ka sa God kapag ang God nangako sa iyo na hindi niya tuparin. Alam niyo, sa buhay ko as a Christian, isa lang verse sa Bible ang inasabi ko at hinahawakan ko sa God. At lagi ko binabalik sa God. Alam niyo kung anong verse ito? Nabasa niyo itong verse na ito? Sabi ng Diyos, huwag kayong ang sabi ng Bible, huwag kayong lahat. Nagmamasa ba talaga kayo? Ang dami. Huwag kayong mangako. Na kung hindi nyo man din, sundin. Dahil ang Diyos ay nagagalit sa nangangako na hindi tumutupad sa pangako. At iyon ang gustong-gusto ko, binabalik sa God. Lord, kung galit ka na mangako ako na hindi ako tumutupad, pangako mo, pinangakuan mo ako, kailangan mo tuparin kasi galit ka nga hindi tumutupad. Amen, church? Oo kung oo, hindi kung hindi. Kaya nga kapag nag-utang kayo, sabi ko nga sa asawa ko, pag ikaw nagpapautang at may mangugiram sa iyo, umangutang, huwag ka magalit. Dahil ang susi ng tao na nangungutang, iinisin ka para magalit. At kapag nagalit ka, mag-aaway kayo. At kapag nag-aaway kayo, quits yung utang nyo. Sino talo? Bakit? Kasi sa Facebook, ibablock ka na nito. Kaya, kailangan mahaba yung PC. Pero alam niyo, God, sa paglilingkod natin sa Diyos, sa pangako ng God, minsan may maiksing PC, minsan may mahabang PC. Ano yung ibig kong sabihin? Ang God tumutupad siya, may instant na gagawa siya. But sometimes, ina-allow ng Diyos para sanayin ka matutong magpasensya. Alam niyo, sabi ng God kay Abraham, kaya naman ng God, si Abraham at si Sarah mabuntis, tama? Pero ang tanong, bakit niya pinaantay ang 25 years pa? Palagay niyo kaya, para makita ni Sarah na imposible na talaga. Pero ang God gagawa siya na magiging posible yung imposible. Amen? Kaya tayo, minsan gumagawa tayo kasi kaya mo, di ba? Amen, church. Amen? Ganun yung pray. Alam niyo, God is faithful and fulfills His promises o promise. Bakit promise lang nilagay ko dyan? Kasi ang kausap niya dito, si Sarah lang. Sabi ng God kay Sarah, magkaanak ka. At according to the verse 1 ng chapter 21, binilas ng Diyos, pinagpala ng Diyos si Sarah. Ayon sa kanyang sinabi, ginawa ng Panginoon kay Sarah kanyang pangako. Ginawa ng Diyos. Tinupad ng Diyos yung kanyang pangako. Tila kahit tumagal. Pero ang pinakamaganda dito, church, ang God tapat at gagawin niya kung ano pangako niya. Amen? Amen, church? Amen. Verse 2. At si Sarah ay nabuntis ngayon. At manganganak siya ng isang lalaki. Okay. Lalaki ba yan, ha? At tatawagin siyang
Ganun agad. Sabi agad kay Sarah. At si Sarah na buntis. At ang anak ng isang anak na lalaki kay Abraham. At kanyang katandaan. Matanda na, di ba? Parang, ang hirap naman. Tayo naman, kulang tayo pasensya, di ba? Totoo lang. Kaya nga minsan, gusto mo na mag-give up, di ba? Gusto mo na mag-quit sa gawain ng Panginoon. Dahil lagi sinasabi ng Diyos, iingatan kita, pagpapalain kita. Tapos araw-araw nababasa mo, napakinggan mo, i-bless ka ng Diyos. Tapos yung bulsa mo, yung wallet mo, laging walang pera. Yeah? So, mabuti pa Lord, nung hindi pa ako naglilingkod sa'yo. Ang dami ko pang pera, may nanghihiram pa sa akin. Ako ngayon, wala na. Church, kung pahintulutan ng God ang bagay na yan, katulad ni Job, ibabalik ng Diyos yan ng doble in God's time. Kung nawala ang 500 na baka na inahin, binalik ng Diyos 1,000. Nung anak niya ng 5 lalaki, 5 babae na namatay ng magaganda at pogi, pinalitan niya na wala kasing ganda. Tama? Basta lahat ng bagay na ito in God's time, He makes all things beautiful in God's time. Huwag magmamadali. Amen? Huwag magmamadali. Naranasan namin ang asawa kong hirap ng buhay. Lagi ko sinasabi namin pag-usapan ng mag-asawa, hindi lahat ng panahon dilim. Bukas sisikat ang araw. Why, church? Because God is faithful and fulfills His promise. Pag sinabi ng Diyos, gagawin niya yun. Hindi ka niya paasahin. Dahil tapat siya. Kaya sabi dito sa Genesis, binilis siya ng God at ginawa ng Diyos. The word ginawa. Amen? Ginawa ng Diyos ang kanyang pangako. Kanino? Kay Sarah. At si Sarah ay, verse 2, nabuntis ng anak ng isang lalaki kay Abraham at kanyang katandaan sa panahong, tandaan niyo, tingnan niyo ha. Sa panahong, ito sa baba, sa panahong ipinangako ng Diyos. Lahat ng pangako ng Diyos may panahon. At siya yung nakatakda ng araw na yan kung kailan darating sa iyo yung pangako niya sa iyo. But ang hawakan mo, church, siya yung tapat na nangako sa iyo. At one day, gagawin niya yung pangako niya sa iyo ayon sa nakatakdang panahon na itinakda ng Diyos. Sumuko ka na. Sabi ng Diyos, i-bless kita, iingatan kita. Pala yung pangako ng Diyos na darating sa buhay mo sa 2027 pa. Ngayon, 2026, na-give up ka. Paano mo magawa yung pangako niya sa 27 kung sa 26, na-give up ka na? Church, huwag tayo sumuko. Sabi nga ng kanta, habang may buhay, may pag-asa. Hanggat ang dugo ko'y umaagos. Ganun yung God. Kahit tatagal yun, gagawin niya yung pangako niya. Amen? Amen? Eh, huwag ka lang magmadali. Huwag kang sumuko. The more na tumatagal, tinuturuan tayo ng Diyos, lalo pang umasa sa Kanya at lalo pang magpakababa. Meaning, church, hindi mo kaya, hindi ko kaya. Kailangan ko yung God dun sa pangako na siya mismo yung gagawa nito. Amen? Kaya yun ang tao no?
Masyado tayo nagmamadali. Hindi mo alam pala, mali. So God ay may pangako. At tutuparin niya yung pangako niya kasi tapat siya sa kanyang pangako. So, paano niyo malaman na nangako ang Diyos sa iyo? Paano niyo ngayon malalaman na ang God mangangako sa iyo? Kailangan mo magbasa ng Bible. Paano mo mabasa yung pangako ng Diyos? Hindi ka nagbabasa ng Bible. Mas binabasa mo pa yung Facebook ng sulat na iba. Tama? Sa halip ng Bible ang basahin mo, para makuha mo yung pangako ng Diyos, tinitingnan mo yung mga Facebook na ina-upload ng iba. At sasabihin mo, sana all. Kaya sana na lang talaga. Kasi hindi lahat na mayroon siya, mayroon ka. Iba sa kanya, iba sa'yo. Hawakan mo yung pangako ng Diyos at tutuparin ng God kung anong pangako niya. Amen? So simula ngayon, church, gawin yung priority sa buhay, Biblia. Amen? Amen, church? And to God be the glory, araw-araw po talaga ako nag-upload ako ng mga Bible verse. Kasi, yun yung lagi natin nakita ng God eh. Hindi naman masama mag-upload. But, hindi mo kailangan try mo mag-upload na ng Word of God. Malay mo sa pamagitan ng Word of God na ina-upload mo, may mga tao pa ang mabless nito at makilala ang God. Ako kahit mag-upload ako, kahit mag-like kayo o hindi, wala akong pakialam. Upload ako kasi malay mo, may nakakita ito, may nag-like. Kaya huwag kang ma-discourage kung wala may mag-like. Because whatever you do, whether eat or drink, do it for the glorify God. Hindi mo asahan yung like. Pati mga comment, binabasa mo pa. May gumagawa yan. Nag-upload ka, tapos binibinting mo pa yung kinokomment ito. At sasabihin na namin mga tao, minsan bulero yan. Sabi niya, oh, ang ganda mo talagang nilalang. Tuwang-tuwa kayo, walang niloloko ka lang. Pero pag Bible verse ang pag-usapan mo diyan, hindi ka nila lulukuhin kasi salita ng Diyos is a powerful word yan. Amen? Buti Pastor Marcy, pakapi-kapi. Nawala ako sa totoo lang. Ako, sabi ko nga sa inyo eh. Mas maganda pa kahit ako, sabi ko nga, kahit ako magmensahe, gusto ko kahit magkape kayo eh. Hindi ibig sabihin, hindi nila ginagalang ang God. Mas nalulungkot ako na hindi kayo nagkakape, pero puti naman mata niya. Pag nagkakape tayo, kaya ako nagkakape talaga ako, tama basta may isang gano'n. Nagkakape talaga ako, kasi gusto kong makinig eh. Kasi kailangan ko labanan, minsan dumarating yung antok eh. Kasi nakaupo ko dyan naman. Wala ka talaga makukuha. Tama? Ayun. Kung naranasan ko maging member na doon sa church, doon sa Pasay, minsan nalalaglag pa yung Biblia. Tapos pag uwi mo, wala ka malamay natatandaan. Kasi bakit? Struggle. Tama? Kaubasa ko. Tapos nalaglag yung Bible mo. Tapos sabi ko, ay nahulog!
Pero wala yan dito. Nasa labas yun, sa kabilang church yun siguro. Amen? Amen, church? Hindi ka mabibili na si Sarah ng kape din. Hindi ako meron ako dyan kape. Number 2. Sige, pagbasa kasi ano na tayo, 20 na tayo. At malapit na silang bababa. God is faithful and never to forget His promise. Tapat siya at hindi siya marunong maglimot. Tama? Kahit umabot pa yan ng tagal. Kahit umabot pa ng ilang taon yun. Hindi kanya makalimutan sa pangako niya. Nalala niyo ako gusto ko yung halimbawa. Si Eliseo. Kilala niyo si Eliseo? Sabi natin, Lord, kilala ko yan si Eliseo. Ay, tinito ko niya, Eliseo Vargas. Tauhan ni Brother si Jagat eh. Ano yun ako talaga eh. Alam mo siya ating nagsali yan eh. Kung baga sa yung IQ niya, lampas na yun eh sa counter. Ano ba natin kaya sa Eliseo Lote? Okay. Pag isasabi kasi Eliseo, alam niya kagad, asawa yan yan. Okay, tuloy tayo. Si Eliseo ay disciple ni Noah. Kilala si Elijah, si Elias. Ang galing na doon. Kilala niya rin si Elias. Kanaka daw. Lupit talaga nito ni Ate Lorna, no? So si Elias gumawa siya, o Elijah gumawa siya ng 7 great miracles. Ano yung pangako ng God? Kay Eliseo? Double portion. Tong 7 kay Elijah, meaning yung kay Eliseo, 14. Ilan nagawa ni Eliseo? 13. Namatay siya. Dapat bangga. Bakit? Kasi kahit sa kamatayan na si Eliseo, isang babaeng namatay, nilibing, at tumama ang bangkay ng babae sa buto ni Eliseo, bumangon! At nangyayari yung double portion. Kailan nangyari yung pang 14? Nung si Eliseo, buto na. Kaya God is faithful 1,000 generations. Amen, church? Kung hanggat na ako i-bless yun ng lahi mo at hindi man dumating sa'yo, baka sa anak mo. But God is faithful and never to forget His promise. Amen? Amen, church? Pero lagi ko sinasabi nun sa God, Lord, kung i-bless mo ako, wag lang sa panahon ng anak ko. Patunayan mo sa buhay ko at sa pang-asawa ko, kaya mo ka i-bless ngayon. At mamanahin na lang ng aking anak at apo yung pagpapala mula sa iyo. Because 1,000 generation at magsimula ito sa tao na magtitiwala sa iyo. Church, kung gusto mo ang pamilya mo ay magkaroon ng good future, magsisimula sa iyo. Amen. Bakit? Papasok tayo doon. Yung sinasabi natin paglipat ng pagpapala. Kaya nga sa kongreso natin ngayon, gumagawa sila ng gumagawa sila ng batas. At ang nagpa-alok nito at gumawa ng batas na ito sa kongreso ay anti-dynasty. Sino ba nag-propose nito? Ang nag-propose ng anti-dynasty law sa kongreso, si Dodong. Dodong Sandro. Dodong Sandro Marcos. Anti-dynasty. So bakit? Ako
Ako naniwala ko kahit na hindi sa mag-propose ang anti-dynasty, naniwala ko wala naman ako pakasok eh. Tama? So ngayon, tinong-try ng marami kasi karamihan sa atin sa politics. Halimbawa, Sister Victoria, maganda yung record nila sa lugar nila. At si Sister Victoria, mayor ngayon, o congresswoman, dahil maganda yung performance, nilipat niya at iwan niya sa anak niya, palagay niyo kapag yung anak mo tatakbo, tatangkilikin ba ng tao? Hindi. Tangkilikin. Bakit? Kung ano yung iniwan mo, at gagawin ng anak mo, susuportahan ng tao. Amen, church? Kaya kung gusto nyo ang mga anak nyo maglingkod ngayon sa Diyos, bukas, kayong magulang, magsimula kayo maglingkod din sa God. Dahil ipamamana nyo yan sa anak nyo. Paano maglingkod yung anak nyo kung kayo mismo ayaw yung maglingkod? Amen. Paano mo ngayon pamana sa anak mo at sa apo mo mag-church? Ikaw nga hindi ka nag-church. Amen. Ang hapon ng Diyos, be-bless kita. Bless ng God yun. Si Abraham. Pagdating kay Isaac, lalo binibless ng Diyos si Isaac. Pagdating kay Job, lalo binibless ng Diyos si Abraham o si Job. At tinanggal na, doon na nagsimula. Mula ngayon, hindi na Jacob ang ngalan mo, kundi Israel. Na-fulfill ba? Tinupad ng Diyos. Ngayon may bansang Israel. Mayroon. Kahapon, nag-meeting ang Israel Defense Ministry at ang Amerika regarding sa war between Iran. At ito yung serious church na dapat kayo pagpipray at dapat ito pagpipray. Ang pinag-usapan nila dito is about nuclear war. Kaya nakaraan na araw, inaalis na ng Amerika yung kanilang embahada dahil alam nila na ang kanilang targetin ng Iran ay posible yung Israel kasi malapit. So yun sabi na dito, verse 25. At si Abraham ay 100 taon na. Ano nasa 25? Ilang taon na si Abraham? 100 taon. Ilang taon siya pinangakuan? 75. 100 taon siya pinanganak. Ilang taon siya nagantay? Nakalimutan man ng God? Why? Because God is faithful and never to forget His promise. Last, sa'yo. So, nandito na si Okay, nandiyan na mga ating mga kapatiran, mga Japanese. Number 3. Sulat nyo na lang yan. Lahat ng pinangako ng Diyos kay Abraham, tinupad ba ng Diyos? Tinupad. Lahat na nababasa mo sa Bible at pinangako ng Diyos sa iyo, God is faithful to all His promises. Gagawin ng Diyos yun. Lahat ng pinangako niya, gagawin ng God yan. In God's time. He makes all things beautiful in God's time. Amen, church, kung gusto nyo na ang kanyong anak at apo ay magmamana, umpisahan nyo sa buhay niyo mismo. Ang God nag-bless at binibless niya si Isaac, si Abraham, at hanggang kay Joseph, hanggang kay David, dahil nagsimula kay Abraham. Amen? Amen, church? So, ang buhay natin na sa Christian, may malaking rules na gagampanan na magiging manahin ng ating mga anak. Dahil kung ano ang nakikita ng anak mo sa iyo, yun din ang pwede nilang gagayahin para sa iyo. Kung ikaw ay maglingkod, darating ang araw, yung anak mo hindi maglingkod. Dahil sasabihin, si mama ko nga, hindi na maglingkod. Tama? Every morning, pinagpipray ko yung aking mga apo. At one day, nagpipray kami ng aking apo na panganay. Habang nagpipray kami, hanggang di ako natatapos, kasi pag magpipray ako, gumagano ako. Ilang prayer ko, gumagano ako. Ibig sabihin, pag naantok na ako, hindi ako masubsub. Hindi. Alam mo, kita ko yung apo ko, nagpipray yun, gumagano. Bakit, church? Magdadalawang taon pa lang siya,
Dahil kung ano ang nagiging nakita ng anak mo o ng bata o ng bata, gagayahin mo sa'yo. Tayo manalangin sa Panginoon. Panginoon, nagpapasalamat kami, nagpupuri sa iyo sa lahat sa mga salita mo na narinig ngayong gabi o ngayong umaga. Bilang kami mga unang Christian, kami ay magpapakita ng magiging role model namin na kami maglingkod mismo para aming mga anak at apo ang naglilingkod din sa iyo. Lord, tunay nga natapat kayo sa pangako mo at hindi ka rin marunong maglimot sa iyong mga pangako. At nanampalataya kami ngayon na ano man ang napangako mo sa amin pagbabasa ng mga salita, gagawin mo in the fullness of time. Because you are faithful sa mga pangako mo. Salamat o Diyos sa pangalan ni Jesus in Jesus' name. Amen and amen. God bless ating lahat.それではハレルヤマーチの時に続きたいと思います。それでは感謝の祈りをエドナーのお願いします。Manalangin tayo. Maraming salamat po, Ama, sa oras ito. Maraming salamat po, Ama, sa natapos na gawain. Maraming salamat po, Ama, dahil ikaw po ay tapat ng pangako mo sa amin, noon, ngayon, at magpakailanman. Maraming salamat po, Ama, dahil ginamit niyo po yung lingkod mo na sa oras na ito para i-remind kami sa iyong mga pangako. We pray din, Lord, sa offering na sa aming harapan. Ikaw po patuloy ang mag-bless nito na magamit po ito sa iyong gawain. Lord, hiling din namin sa oras na to, sa mga walang trabaho, ikaw po ang magbigay sa mga may sakit, ikaw po ang magbigay ng complete healing sa mga pangako na ang kapayapaan ay patuloy niyo pong ibigay sa amin. Na ang katulad ng yung mensahe kanina, you never forget your promises, O God. Sa buong isang linggo na papasok, we pray good health from you, Jesus, at maging blessing po kami sa ibang tao. Thank you so much for your love, grace, and mercy. Sa iyo ang mataas na parangal sa pangalan ni Jesus. Amen. それではお立ちください。人を賛美しましょう。Amen.
So Diyos na makapaginang, ingat sa ating ganap at sakdal sa mundong ito at ang pagipagpisa ng Banal na Espiritu Santo. At ang pag-ibig ng ating Panginoon Kristo ay sumatin mula ngayon hanggang sa kanyang pagbabalik. Sa ngalan ni Jesus, amen and amen. God bless ating lahat.ではお座りください。